Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Apollo Kibuloy na magpakita at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Sa ambush interview kay PBBM sa Rodriguez Rizal. Malakas po ba ang video? Marcos, yari ka. Ha? Nako, lagot ka dyan, Marcos. Ito ha, si Marcos hinamon. Si Pastor Kibuloy. Nako, mapapa-stop ka dyan. Ha, Marcos, mapapa-stop ka dyan. Nasisira tong ano ko. Oh. Check. Check, ayan. Mapapa-stop ito si Marcos. Delikado ka, ba't ka naghamon dyan? Ngayon, alam mo, etong pagsasalita ni Marcos, hindi ka na pwede magtago sa saya ng asawa mo. Hindi ka na pwede magtago sa saya ng mga sekretary mo. Hindi ka na pwede magtago sa saya ng kung sino-sinong nakapaligid sa'yo. Kasi ngayon, sumagot siya. Okay? Kasi dati, pwedeng sabihin kasalanan ng sekretary, kasalanan nito, kasalanan nito, kasalanan nito. Ngayon, Marcos, kasalanan mo yan. Sagot ka pa kasi. Kaya ibabalik ko sa iyo, mali ka dyan, Marcos. Ang dami mong walang komentaryo sa mga importante na bagay na nangyayari sa bansang Pilipinas. And here you are. Makikialam ka dito kay Pastor Kibuloy. Nagkomentaryo ka kay Pastor Kibuloy. Nako, maling-mali ka dyan, Marcos. Tuloy natin. Sinabi nito na dapat tigilan na ng televangelist ang pag-question sa motibo ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Sa halip, sumunod na lang ito sa batas at sagutin ang mga akusasyon. Isa pang mahina ulo talaga nito si Marcos. Oh. Pansinin nyo, yung mga trolls, yan ang laging sinasabi. Sumuko na lang kayo. Sumuko na. Sumuko na. Si Abalos, yaan din ang ano. Oh. Kaya dati, sabi ko sa inyo, pwede pa nating pagbintangan yung mga sekretary. Pero ngayong nagsalita si Marcos, whether utos niya, etong kapalpalakan ni Abalos, mali po yan, illegal po. Yung sa private entity manggagaling, mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo. Yung pabuya, yung reward na ibibigay na 10 milyon, illegal po yan. Yan po ay maling-mali si Abalos. Pero dahil nagsalita si Marcos patungkol dito, whether inutusan niya or hindi niya inutusan, si Abalos diyan sa illegal na yan na ginagawa kay Pastor Kibuloy, damay ka na dyan, Marcos. Damay. Kahit hindi ikaw nag-utos. Kasi gumawa ka na ng statement. Ibig sabihin, kung hindi man ikaw ang nag-utos, which I really doubt, pero for discussion purposes, kung sakaling hindi man ikaw ang nag-utos niyan, accountable ka na dyan. Kasi nagbigay ka ng posisyon mo at para sa'yo, tama si Abalos. Para sa'yo, dapat sumuko si Pastor Kibuloy na pinapatunayan ninyo, lalo yang mga panawagan nyong yan, mas lalong napapatunayan na hindi dapat sumuko si Pastor Kibuloy because this is political persecution. Ito lang ay panghaharas kay Pastor Kibuloy. Bakit nyo ina-isolate si Pastor Kibuloy? Ipapaliwanag ko sa inyong muli. Ang daming nagiging problema ng gobyernong ito. Marcos, hindi ka nagsasalita. Marcos, hindi ka nagsasalita. Sinabing bangag ka, tinawanan mo lang. Ibinalik mo kay PRRD yung fentanyl, imbis na sinagot mo. Hinahamon ka ng drug test, tahimik ka. Sinalakay ang KOJC, illegal. Ni-raid ang KOJC, tahimik ka. Tinanggal ang pulis ng Davao, tahimik ka. Yung Maisug, nilalagyan ng truck kung saan magrarally ang Maisug, tahimik ka.
Yung pinangako mong 20 pesos na bigas, tahimik ka, wala kang ginagawa. Yung pinangako mong hindi papasok ang EDCA, tahimik ka, wala kang ginawa. Lahat tahimik ka. Etong pagdating kay Pastor Kibuloy, nagbigay ka ng komentaryo, anong klaseng tao po kayo? Pinapasok nyo ang reliyon. Dahil ni-raid nyo ang religious compound ng KOJC. Kaya mong gawin yan sa iglesia? Kaya mong gawin yan sa mga Muslim? Ako po ay hindi member ng KOJC, pero alam natin, alam ng asawa mo, abogado asawa mo. Mali ang ginawa. Religious compound yan. Asan na ang konsensya nyo mga Marcos? Pasensya na po, nagagalit na ako talaga dito sa mga ito. Asan na mga konsensya ninyo? Ang tagal kong nagpipigil. Dahil sabi nga ng Biblia, submit to authority. Anong submit to authority? Abusado kayo sa authority eh. Hindi na authority ang ginagamit ninyo. Pang-aabuso ng authority ang ginagawa ninyo. Saan kayo? Napano kayo? Asan ang konsensya nyo, Marcos? Ang dami na issue na may kinalaman sa tiyan ng Pilipino, sa ekonomiya, hindi kayo nagsasalita. Yung ka-unity mo, nilapa ng Kongreso, tahimik ka. Yung sinabi mo na BFF mo, pinalapa nyo sa Kongreso, tumahimik ka. Yung nangyayaring panggugulo dito sa Davao, tahimik ka. Tapos dito sa KOJC, ganyan kayo? Dito kay Pastor, magbibigay ka ng komentaryo? Asan ang pakinabang mo, Marcos? Asan? Wala kang pakinabang. Pasensya po, opinion ko yan. Pero para sa akin, wala kang pakinabang dito sa Pilipinas. Lalo ka pang nanggugulo. Yung maayos na Davao, ginugulo ninyo. Huwag niyong sabihin, hindi ikaw ang gumagawa. At mga sekretary mo. Hindi. Nagsalita ka na ngayon eh. Hindi ka na pwede magtago sa saya ng kung asawa mo o kung sinong sekretary mo. Pambira kayo. Wala ka ng lusot dito. Kaya nga sabi ko, eto lagi ko sinasabi, no? Kahit sa mga magtatayo ng grupo, kahit sa mga taong mayayabang, I always believe na pag mali ang tao, they will self-destruct. Pag mali ang grupo, inggitero ang grupo, they will self-destruct. Pag hindi naayon sa tama, they will self-destruct. Etong ginagawa nyo. Etong pagsagot ni Marcos, karma na yan. Mas naiintindihan. Ako, hindi ako naniniwala sa karma kasi pinapaniwalaan ko. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Pero for discussion purposes, para alam ng tao, yan ang kilala nila, karma. Karma yan. Bakit? Nagsiself-destruct ka na. Nakikita na ang puso mo. Alam mo, makikita mo ang puso ng tao sa kung anong sinasabi. Sabi nga, the abundance of the heart, the mouth speaks. Anong laman ng puso? Anong laman ng puso mo? Tahimik ka. Pagdating sa Davao, pagdating kay Pastor Kibuloy, nagsasalita ka. Anong klaseng tao ka? Laban sa kanya, wala namang nakikitang problema ang Pangulo kung galing sa pribadong sektor ang iniaalok na Anong walang problema? Abogado yung asawa mo, tanungin mo yung asawa mo. Anong walang problema na galing sa private? Mamaya ipapaliwanag ko, i-explain kong mabuti, may problema yung reward money kung galing sa privado, private entity. Pambihira ito.
kuya o reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kibuloy. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. O kita mo yung mga statement na ganyan. Ha? Mahalata mo kasi. Mahalata mo ang grupo. Oh. Paano? Yung mga ginagamit nilang words pare-parehas. Itong ginagamit na fugitive, ginagamit nila yan. Iisa tono nila. Ginagamit din ng mainstream yan. Mali yung gamit nyo ng fugitive. Ang sabi dito ni Atty. Torion, parang accused at large. Kasi ang fugitive po, convicted na ng korte. Convicted. Convicted na ba si Pastor Kibuloy? Meron pang ang hinain na counter. Nagsampa ng panibago ang kampo ni si Atty. Torion o ang kampo ni Pastor Kibuloy na kino-contest. Kaya ibig sabihin, legally, hindi mo pwedeng tawaging fugitive. Oh. Yun, unaccused at large. Yan. Pare-parehas kayo ng tono ng media. Kaya alam namin group po kayo. You know, he is a fugitive. Sige, ulitin mo, mga 10 beses. Fugitive, 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 fugitive. Punyeta. Animal kayo. Hay. Hindi ako kasi, as much as possible, ayokong nagiging ganito ka-critical, especially sa presidente. Pero yung ganyang asta nyo, wala na nga kayong nagagawa sa bansang Pilipinas. Pahirap pa kayo. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want. Tignan mo to si Marcos, di ba? Takot to magsalita. And then real talk na tayo. Ang tipid netong magsalita. Di ba? Takot nito magsalita eh. Tapos kay nagsalita, nabulungan to. Sinong demonyo bumulong dito? Banatan mo naman kasi. Binabanatan namin tapos ikaw tahimik. Siguro may bumulong na ganyan, no, na demonyo, satanas. Hay! Yung mga sekretary mo, binabanatan na, si pastor. Sinimulan na ang Davao. Binabakbakan na Davao, tahimik ka pa. Ano ka? Kaya biglang nagsalita eh. Tandaan nyo ha, hindi ko po sinisiraan si Marcos. Action niya yan. Tahimik siya sa maraming bagay, pero dito dumaldal siya. Sinong satanas ang bumulong sa'yo? At bigla kang nagsalita, bigla kang nagtapang-tapangan. Ay, ang strong mo dyan, Marcos. Sa totoo lang. Ang strong mo. Hindi ka weak. May backbone ka. Totoo, may backbone ka. Kailangan pa ba talaga magtiis ng higit 3 taon pa? Kaya nga, My Life HKPH. Ay, nako. Ewan ko. Bakit ba kami nagdudusa doon sa mga nagpabudol at naging kasangkapan para mabudol ang taong bayan? Damay tuloy kami. Nananahimik kami eh. Hindi ko po kayo sinisisi ha. Idinidiin ko lang. Para wag na kayong magpabudol kay Aimee, ha? Wag na kayong papabudol ulit. Ang laking problema. Lagi niyong tatandaan, prevention is better than cure. Ang hirap magtanggal ng budol-budol.
Lahat nagsasabi, pero pabagsak na bansang Pilipinas, oh. Ano focus nito? Kakasipsip sa Amerikano, diyang gera sa dagat ng China, China na yan? Pakitanong nyo nga, sinong bumulong-bulong dito na nagkaroon ng lakas ng loob, na nagkaroon ng backbone para magsalita? Oh, tama. May tanong dito, BBM, sino si MC? Si MC daw, iyaan, ay, naku, kakilala ko sino yung MC. Gusto nyo, ipakita ko. Sino yan si MC na di umano, siya ang nagpo-provide niyang 10 million, magpo-provide niyang 10 million na yan. Oh, sino yan? Drug lord ba yan? Gambling lord ba yan? Hindi ko alam, ha? Oh, ano ba yan? Bakit may 10 million yan? Ano ba ang negosyo niyan? Ano bang interest niyan? Bakit maglalabas ka ng 10 milyon para mahuli si Pastor Kibuloy? Medyo nakakaduda. Marcos, hindi ka ba nagduda ron? Hindi, nagtatanong lang. May intel kayo. Ni-raid nyo nga. Ni-raid nyo nga ang KOJC. Ibig sabihin, naniniwala kayo na alam nyo kung nasan si Pastor Kibuloy. Ngayon may pa 10 million kayo. Wala kayong intel? Ha? Yang MC na yan, wala kayong intel. Ano background niyan? Hello? Oh. Nako, may nakaalala. Tito Liza, I can relate to your feelings, coach. Walang konsensya yan si BBM at administrasyon niya. Walang utang na loob. Thank you, Tita Liza. Nako! Nako! May nakita akong pangalan. Nako! Huwag kayo maglagay ng pangalan dyan. Nako! Sino si MC Marcos? Kilala mo ba? Bakit interesado siya kay Pastor Kibuloy? Ba't magpakita siya? I question his motives. We question your authority. Bakit? Presidente ka po. We also question your authority. Bakit sabi mo hindi papasok ang EDSA nung nangangampanya ka? Dahil sa lintik na EDCA na yan, nasa bingit tayo ng kamatayan dahil magkakagera. Dahil ang mangingisda natin hindi makapangisda. Bakit nyo niloko ang Pilipino? Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Anong batas sinasabi mo? Anong batas? Paano ka susuko? Ha? Paano mo ilalagay ang buhay mo sa ganitong administrasyon na may political harassment? This is political in nature. Huwag na tayong maglokohan, Marcos, alam mo yan. Tapos nagbigay ka ng komentaryo. It means you are opening the door sa politika. The political war. Binuksan mo yan. Alam naman natin posibleng nangyayari na yan before. Pero sa pagtahimik mo, may question. But this time, it's out in the open. Bakit mo sinakyan yung political war?
then you're also be open to attacks. Because you open the door. Tapos magsusumbong ka kung kaninong saya. Ang daming problema ng Pilipinas. Anong meron kay pastor? O sige, pagpalagay natin mahuli mo si pastor. Makakapagbigay ka ba ng maraming trabaho dahil sa pagkakahuli kay pastor? O kayo lang ang makikinabang dahil ikababagsak ng Duterte dahil gusto nyo ilubog ang mga Duterte? Kung mahuli mo si pastor, babababa ang gasolina. Presyo ng gasolina, presyo ng bigas, babababa. O makikinabang lang kayo. Dahil gusto nyo ba i-stop ang SMNI dahil SMNI lang ang nagsasalita laban sa administrasyon. SMNI lang ang nagsasalita ng may tapang, ng hindi nabubusalan, ng hindi takot sa administrasyon. Pag mahuli ba si Pastor Kibuloy, mahihinto ang smuggling, mahihinto ang drug abuse, bababa ang dolyar. Oh, ba't pinag-iintindi nyo si Pastor? O kayo makikinabang? Kayo, 10 na mga kasama mo na hindi kayang talunin ng Duterte ng mano-mano. Nagtatanong lang po, Presidente Marcos, with all due respect, anong pakinabang nyo sa pagkakahuli kay Pastor Kibuloy? Bakit atat na atat kayo sa dami ng problema? Siya pa ang binigyan mo ng statement. Sabi dito, Hitler na Hitler ang datingan ni Bangag. I mean, you are going to name calling as fugitive. Dapat alam mo, Marcos, ito sa akin lang, ha? Dapat, Marcos, nakakaunawa ka. Kasi ilang taon, hanggang ngayon nasa libro ng education natin sa mga estudyante na ang pangalan, ang tawag sa tatay mo, diktador. Masakit, di ba? Hindi ko nasasabihin kung totoo o hindi totoo yung pagiging diktador. Pero yung nagne-name calling ka rin ng fugitive, dapat ikaw ang unang nakakaunawa dahil ang Marcos ay tinatawag na diktador. Tapos tatawag ka ng fugitive na lang. Basta-basta. Ano ka, Marcos? Diktador ba? Hindi, nagtatanong lang ako. Gaya ng sabi dito, ano ka, Hitler? Anong klase kayong presidente? Being a president, we need your leading. Kayo nagtayo ng unity team eh. Dapat sana, instead na pamumulitika, you are directing us towards unity. By attacking Pastor Kibuloy, na tipid ka magsalita, ngayon nagsalita ka ng ganyan, you are really dividing this country. Wala ka ng pakinabang, Marcos. Wala. Buti nga kung wala kang pakinabang eh. Wala ka ng pakinabang, panira ka pa. Pambihira kayo. Alam mo, ang sakit isipin. Ito, tanong ko lang sa'yo, Marcos. Hindi ba kayong sumira sa Pilipinas, yung apelyidong Marcos? Ang ganda po nung sinabi sa akin ni Attorney Vic Rodriguez eh. Nung one time nakakwentuhan namin siya. Nung nanalo ka, Marcos, binigyan ka ng Diyos ng chance na baguhin ang pagkakakilala ng tao sa Marcos. Alam mo kung ako kay Ferdinand Marcos at ganyan ang imahe ng aking tatay, ganyan ang imahe ng apelyido ko. Pagbalik ko sa posisyon, isa lang ang focus ko. Napatunayang mali yung sinasabi nila sa Marcos.
na hindi diktador ang Marcos. You had your chance. Hindi na po darating yan sa Marcos. Maniwala kayo, this is the last time that opportunity will knock. It knocked and you slammed the door. Wala na po yan. Hindi, imbis na you grab the opportunity, sumama ang imahe nyo lalong Marcos. Masama na nga doon sa imahe ng tatay mo, but you are worst. Mas lalo mong sinira yung apelyido nyo. Hindi ka nakatulong kahit sa apelyido nyo. Wala kang ambag sa apelyido ninyo. Alam mo, may chance ka pa. Dapat hindi mo hinayaan. Hindi mo hinayaan na mawala sa tabi mo yung totoong taong nagmamahal sa'yo. If I were you, hindi ko pinakawalan si Atty. Vic Rodriguez. I will do my best. I will even give my life para hindi mo pinakawalan si Atty. Vic Rodriguez. If I were you, hindi mo pinakawalan si Pastor Kibuloy. I will even give my life para hindi pakawalan si Pastor Kibuloy. Kasi itong dalawang tao na ito, parehas kang tinulungan. At parehas na gustong baguhin ang imahe ng Marcos. Dapat nakinig ka. Alam mo, mamahalin ka ng taong bayan. Kung na-turn mo ito ng maganda, napaganda mo ang ekonomiya, pinakita mo ibang Marcos, baka mas mahalin ka pa ng taong bayan kaysa kay Duterte. You had your chance. But you let go of the best people na pwedeng nakatulong sana sa'yo. Na talaga namang tumulong sa'yo nung binabanatan ka ng kaliwat ka ng media. Alam mo, kaya nagalit ako before kay Pastor at saka kay kay Atty. Vic. Alam nila yan. Because they protected you. Binabanatan ka namin dati. Ang sumasalo ng atake mo si Pastor Kibuloy at si Atty. Vic. At ganyan ang ginawa mo. Anong klase kang tao? Anong klase ka? Kahit kaklase ko si Atty. Vic, binanatan ko because he protected you. Sila ang first line of defense. Si Pastor Kibuloy, prinotektahan ka, ayaw kang, tinulungan ka na hindi ka magkaroon ng debate dahil paglalaroan ka ni Cayetano at saka ni Isko. Maniwala ka. Hindi mo kaya ang debate. And yet, Pastor Kibuloy protected you. Ginawan ka ng sariling debate. Tapos ngayon ginaganyan mo? Anong konsensya meron kang tao ka? Yan, nagtatanong lang po. Minsan kasi alam mo, may problema sa mga bumubulong-bulong sa paligid. Sino ang bumulong dito kay Marcos? Biglang naging tapang-tapangan.